Sentrohan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Ben Bumida. The voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Maupay nga kilub ka barangay, welcome haton na taramdan na Info Sentrum Miyerkules na ba Engineer Alcuin, Wednesday na no, January 7 din nila aton na taramdan na Info Sentrum. Katatapos na pala mag-attend doon online consultative meeting. Asya medyo nalitintala hi-atipen may pagisumpay ini hiton mga preparasyon hiton Eastern Samar State University para naman hiton pagbabalikan hiton face-to-face classes. May dakita mga balita may pagisumpay hiton. Kumusta na nato na mga estudyante na ES and CHS ang tanan nga campus na ESU. Maupay nga kilip sana maging excited na kamo para hiton pagbabalik hiton face to face yan ang bulan hiton Enero. Antes matapos iton month of January amuin magbabalik na ito na face-to-face ang tanan nga campusan ESO. Nadetalye ang tabayanan para ito na pagbapadayon ato na taramdan ay Info Sentrum. Uy, 20 minutos na ngayon na nakalabay alas 2. Oro ni naghihapon tatawagan natin Ma'am Ligaya Katuday. Ito na Chief na Consumer Welfare Division na may pagisumpay na main hiton na iradama na ginabubuhat sa inihiton na mga aktibidad kung aadi kita bulan hiton Enero. Dida pala hiton na pagtikang hiton tuig kabakyang inihira hiton mga local government unit. Dida hiton business licensing department para na mga magre-renew, mga bago or mga unub na nga mga nagtatag-iyahin negosyo. Gida ka ito na role ito na DTI salita aton unina aruan impormasyon ito na DTI Eastern Samar pinaagi ka na Ma'am Ligaya Katuday ngan may upud atay Ma'am Ligaya or unina matagawagan natin na via messenger. Ngan syempre pinakabago naman ba ito na latest nga seat rep ato na nahibalita kanina hataramdan na Good Morning Eastern na Visayas an kanan na January 5 paadto. Ayan na naman ang kanan kakulup na Enero 6 kakulupan na kulup mga 5:30 PM nga igin gawas nga seat rep. Eastern Samar pagursahan katauhan ikaw ako ugupi ang este.
Siyempre nagtikada mo na mga affected nga mga pamilya nga individual. Pero salamat sa Dios nagpakauli naman na hirano hayra tagsa-tagsa nga mga panimalay. Flores kanabit daw sulat ngan sanholyan. Dapit naman hasor nga bungto lawaan balang higay. Taga natin mensahe Mama Ligaya kung okay na ba, andam na ba Yurente balang kaya. Ma'am Ligaya katuday kung pwede na matawagan natin. Purunggan. Ikaw ako istihanon, probinsya nga higumaon, tipigi aneste, Ayan, so nagmensahe kita kay importante ini ito na business name registration pero diri na main nga yearly ito iya pag re-renew para hito na mga unob na may danahira mga business name mababaruan ta ini unina kung pira pa katuig ito na validity ito na business name pero kung magtitikang ka talaga ito na negosyo prerequisite kasi ini kung makuha ka ito na mayor's permit para renewal so kinahanglan na kumada ka talaga buhatan pero hapag kaya na kay dara kay kinabag-o naman in pupwede na via online ito na pag-apply. So may dangayan hinitulong nga paagi na pag-apply online mababaroan natin ka na Ma'am Ligaya nga na pwede naman kamo diri nga pumakadi talaga ito na provincial office DTI anaya din ni Ma'am Ligaya. Maruruyat ngan aawila. Ayan, yadi na hi Ma'am Ligaya. Okay, so yadi na hi Ma'am Ligaya katuday ito na DTI Eastern Samar para makaaro kita naihang. Nakikita ba ni Ma'am Ligaya pero paano ba yan aton pwede makakuang kita hiton sa nga mic. Ayan, so adihalin niya telepono via messenger Ma'am Ligaya katuday para naman makaaro kitahin impormasyon unahan talaanay para parehistro pag-renew ito na business name or kung dating naman ito na validity. Alright, so dito na pagalanganin pa adi Ma'am Ligaya katuday maupay nga kalup ma'am. Maupay nga kalup pen yan sugat man na iton mga anhiya na namamati. Ayan. Or iniya na nagkikipahit aton na iniya na aton na online. Oo. Naka-live stream kita. Facebook or live? Live, oo. Live ito imo voice pero pwede ba Alcuin diri kasi pero may da natin picture nimo. Alright, sige Ma'am Ligaya. Sige daw. Kumusta iton? Padadit at cellphone na nalubat. Sige i-charge anay ni Ma'am Ligaya ito niya cellphone. Okay. Okay, sige. Oo. Sige, ito na panawagan ni Ma'am Ligaya nga dahito na mga negosyante, iton mga bag-o nga sugan man iton unob nga mga negosyante din diha aton probinsya para pag-apply ba ini iton business name. Go ahead Ma'am Ligaya. Aton igin papahibaro nga dahil aton mga negosyante yan ang iniro kay oras iton pan-renew aton mga business permit and licenses. So kami iton DTI tamang serbisyo nga igin hahatag amuan business name registration nga ini nga business name registration balaod ini pinaagihan RE 3883 nga kinahanglan ang paggamit han ngaran o business name han mga
negosyo in kinahanglan igrehistro anay HDTI before paggamit. So, maaram na init aton mga negosyante nga ini requirement in iton pag-apply iton business permit. Mhm. So, ito business and registration HDTI pagkaya na it's 100% online na. So, baaram kadam anit aton mga negosyante maaram na inihira kay aton mga regular na mga client didi. So, inform na inihira. So, may 100% online, diri na kinahanglan mapakadihira ha DTI para mag-apply o mag-register han ira bag-o nga business sim o renewal. Ang mga new and renewal an 100% online. So, gamitan iyo mga cellphone or any gadget, laptop, desktop, pwede na kamo mag-renew, ngayon mag-applyan iyo business sim registration. Ang pagbayad through GCash. Ang amo na lang ini-entertain didi HDTI ang mga client and may kita sinisiri nga priority client ang mga senior citizen, PWD, tapos ang mag-apply for cancellation mahin magre-request in certification and pag-upgrade ang ira territorial scope and business time registration. Ano itihan correction yun, Ma'am Ligaya? Pag-upgrade, halimbawa, ano iton? Ang pag-upgrade, halimbawa, ang imo gin-applyan business time registration ang iya territorial scope, barangay. So, gusto nim i-upgrade to city municipality, regional or national. Kung may plano mag-branch out ngadtuhin ibang location. So para diri ka mag-in-applyhin kada branch separate na business team registration, pwede usa na lang ng business team registration kung magiging sakop na imo territorial scope na gin-applyan. Okay, so kinahanglan it personal nga makada diri via online. Kung personal, kung walk-in client kadidiha DTI, personal mismo an owner, diri pwede mag-apply or mag-file hin application, mag-online didi representative. Okay, so utrohon ta lang, Ma'am Ligaya, ano? May da lagi haptulo nga paagi ang pag-apply online. May da hybrid lagi hap. May da hybrid. Ang hybrid, halimbawa ang isang applicant, nag-online na hiya, tapos waray hiya makaka-print niya certificate, waray hiya GCash, pagbayad ang iya registration fee, pwede hiya pumakadiha opisina parahan payment niya through teller printingan iya certificate. Tapos ang ikatulo, pwede naman adton mga priority clients na sa ringka. Yes. So, ang mga senior citizens, PWDs, etc. Oo. So, hala, Ma'am Ligaya, an bayad asya lagi ha, pirat an bayad. Siya lagi ha, at barangay nga territorial scope, 250 pesos plus 30 pesos nga documentary stamp. Ang city municipality 500 plus documentary stamp gihapon nga 30 pesos. And regional 1,000
plus 30 documentary stamp, and national is 2,000 plus 30 pesos nga documentary stamp. Mhm. Halimbawa, Ma'am Ligaya, dito it iba nga mga bungto, pwede tira kumadto na lahiton kada tagsanira nga negosyo center? Hapag kaya na, inin since itong status it among negosyo center, waray pa babalik ang amon mga business counselor. Oo. Inin, kumbaga, waiting pa hirahit bagong kuan yan. Itong status ba itong era Appointment. employment. I see. Iyan na, provincial office kung iton may napakadi ang mga andiri gud talaga maara mag-file online, ginbubulugan naman didi. Halimbawa, diri iya na nasakupan mga priority client. Ni entertainam didi nala nam hirap pagpapa-apply online, gina-assist didi. May da kami provide didi nga laptop para dida hira mag-apply. Ma'am Ligaya, adton na pag-renew han business name, mga pira iton kabulan antes mag-expire? Iton validity iton aton business registration is 5 years. Okay. So pag-expire niya, tintatagan pa itiyahin 90 days nga grace period. So waray pa itiya surcharge. Baga tulo ka bulan. Another 90 days dadaman, pwede pa rin yun, pero may na hiya surcharge. So di lang nga gihap ma-renew within that 6 months na automatic canceled na itiya business name registration. So considered na itiya nga new application. Ma'am Ligaya, iton mag-close na nga business, kinahanglan ba iti ipa-cancel daman ito niya business name? Yes. Kinahanglan. Kung di rin na niya gagamitin itiya business name, mag-apply hiya for cancellation. Kay halimbawa diri hiya mag-apply, paano kung halimbawa diri hiya mag-apply, diri na i-cancel iton iya business name? May dahiton na hinanabo nga kay 5 years man iya validity bali niya gamiton nga ho niya after pera contact na months. Dami nag-close temporarily, tapos mag-decide naman niya pag-operate, pwede pa niya magamit itiya business name registration. Pero kung gusto niya ma-clear na hiya nga tanan hitiya mga obligasyon dito naman hit ibang mga agency, kinahanglan niya ipa-cancel like kay magpapaklose man niya, kinahanglan na pag-apply niya for cancellation kay kinahanglan dito BIR itong certificate of cancellation. Tapos pag pa-cancel pa niya LGU, itiya business permit, kinahanglan daban na cancel laan itiya business registration. Ang para gihapit itamon database, maibanan daman hit mga diri na ginagamit na mga business name. Okay. Bangin may da mag-apply nga pareho damit ngaran kasi diri mataga naman hin chance naman mag-apply nga tigamit same business name. Kay giimportante iton na importansya, Ma'am Ligaya, iton na business name. Asya ba igin paparehistro ha munisipyo nga BIR? Yeah. Itong business name registration, kumbaga kung hatawo pagbunyag,
kumbaga igin paparehistro ha local civil registrar para magkamay ni legal personality it imo business. Nga hindi rin nahiya magamit hiniba it imo business name nga gagamiton. So kinahanglan igparehistro nim. So amo iton nga iton business name law antes ka gumamit ngaran iti imo business kinahanglan igparehistro laanay nim ha DTI. Bangin may danim kapareho ano? So diri pwede iton may da kapareho nga bisan mag-ibahin lugar. Ginaalaw na hiya may kapareho amo nanit nga by territorial scope. Kung nanimbawa an imo gin-applyan nga EBC variety store, barangay lan imo territorial scope, pwede itiya ma-applyan hiniba outside dahit nga barangay nga imo gina-applyan. Halimbawa, barangay A laan imo territorial scope, pwede may mag-apply dito it iba nga barangay B, so din Borongan. Same business name. So, basta magkaiba. Outside of the territorial scope. Ayan, oo. Ngan, last year, ano itong trend hiton kadamahit mga applicants? So, dinhiba ha aton na Eastern Samar, nahitaas ba every year? Ano itong trend, Ma'am Ligaya? Hapahan last year, nagpira. Diri permanente iton kuan kung maikukompertahan ang 2024 hanggang 2025 medyo hinabubuhiya mga 2.9%, almost 3%. Kaya hang 2024 ang aton total registration is 3,451. Nga diin an new 3,128 and renewal is 323. Pagka 2025 ang last year na nag 3,348 nalahiya an aton na business name Pira, registration. 3,348 3,348 han 2025. So nag-decrease. Wala. Oo. Siguro waray an iba diri pahiya for renewal. Posible ano? An iba diri inin na an iba kay pero niya na 2025 mas sa taas ang Mas sa aton taas? renewal. Nag 396 ang last year 323. Kung na-renewal, danay iton mga registered business or mga negosyante nag-close, di pa naabutin 5 years, nag-close na, or iba nga ni 1 year or less than 1 year. So, di rin nahira nagre-renew. Or if iba nag-change Hingaran. Posible ano? Business. Okay. So, abuti lang ni ang difference datan han last year han 2024. Siguro depende naman in ada hiton kuan ni datan panginabuhit mga tao nga damo pag may damo iton mga business opportunity nga kinikita itawo damo iton nag-open start nag-engage ng business. So aada ba hiton iyo datos Ma'am Ligaya kung ano nga klase na business iton pinakadamo or didahadton mga iyo mga nag-apply ha iyo nakikita dida halimbawa retail basit amon data and trading buy and sell kasi kita Eastern Samar anong kita importing province man lang kita buy and sell mostly
iton gin engage sa mga business itaton mga negosyante. Trading. Trading. Iba-iba lang ang klase ng mga produkto basta trading. Oo, so siya iton nga mga nag-apply hadton business name. So iton role Ma'am Ligaya hiton hiton boss and licensing ba nga office iton kada local government unit. Nakikita namon hiton one-stop shop yada man kamo iton DTI. Asya ba iton business name ba iton? And Di ba ada kamo hiton mga pera na ka years, diri na kami na nakadtuha LGU. Labi na din niya burunggan hiton boss. Oo. Oh, I mean, pag since nag 100% online na kami. Ini na Oo. Amo ito nga diri na kami na kadtuha iton boss LGU. Pero dito iton ibang mga LGUs, yaton amon mga business counselor na join pa hira didtuhan boss para mag-assistan mga client. Opo. Oo. Kakanuin Ma'am Ligaya an 100% online registration. Ano nga year? 23? Nagsasayop mga 2020, 24, 22 ata. 2022? Mayro iya na. Pero kay diri pa manggul daman may daman anim na mention kanina nga pwede pa hybrid ngan pwede daman po makadaadton mga priority. Itong waray good nira Kapas. hibabaruan parte iton pang online. Binubulig Waray yan niyo. nira cellphone or dihira maaram about iton internet. Pwede di naman i-assess. Maupay. How to save na. Sige po Ma'am Ligaya ang panawagan nga dahiton aton mga mulupihan Eastern Samar mga negosyante nga mag-avail hindi naman nga iyo serbisyo aton online ang pagparehistro aton business name. Go ahead po. An aton an reminder hit aton mga negosyante nga bantayan iton business name registration kay darang nga maiha iti validity iti ba na hinga ang alimtan labi nang hindi rigin di-display ida hiton tindahan na hinga ang alimtan baro bantayan anyway kada tuig man kamo nag apply hiton business permit requirement ito niya machi-check niyo iti business name kung saan uhiya ma-expire para mabantayan anyway may kita early renewal 3 months before expiration pwede na niyo renewon iti business name. So tapos another 6 months nga grace period halawig na iti ang panahon na inahatag para ma-renew niyo iti business name kay may nagiging problema kung diri nare-renew na kakancel na haamon system iton the system registration. Okay la kung pag re-apply name as nyo ma-approve pa ang same name. Takaingin diri na-applyan na hin iba nga nagrehistro diri na ma-approve iyaan an iyaging ginamit na business name. So, tapos, an imong mga records sa BIR, LGU, damo nga lirwaton an mga resibo. So, kinahanglan na bantayan. Diri maasahan at mga bookkeeper, masingadon bookkeeper. Kinahanglan mismo itag-iya magbantay gihapon iti mga records parte hiton business ngan aton an mga sirito panuray mga kahibabruan parte niya pag online ayo lang kamo kabaraka kay didi ka aamon na opisina i-assist kamo namon so aadi iton
nagbuburuglig kami didi. Iton pag entertain hit amon mga clients para lahira ma-facilitate iton ira business registration. Okay, so ginamoy nga salamat Ma'am Ligaya Katuday. Thank you despite ito na busy nga sked, damo ito mga gina-attenderan labi na yan na very busy ka mo, labi hini nga iyo borohaton, nagpaunlak han interview Ma'am Napikan Ligaya. naman amon didi Client? Uy. Bika hanman di yung bagawaray pa. Tapos, kakulop, may na mga patag-usa. Yan ang adlaw, nagtikang ito nga damo na. Sige, tagi na lakin photos. Thank you Ma'am Ligaya, damo nga salamat. Thank you po. Okay, salamat. Ihap. Okay, so amad to hi Ma'am Ligaya Katuday no, hiton DTI Eastern Samar, hayan naman pag-awhag nga dahiton mga negosyante diniha aton probinsya hiton sinirangan na Samar nga iparehistro adton ngaran han ira negosyo pati an unob nga nagtatag-iya hinegosyo mag-renew hadton business name. Ayan, so anaton oras, anaton na pakiistorya ka na Ma'am Ligaya. Nagdara at oras. Gadahin 12 minutos sa nalaog sa mag-alas 3. Wow! Congratulations na tayo nga dahito na bag-o nga mga abogado. Ikang naman Eastern Samar State University Adton College of Law. Oo, waray papakakuwahin list pero may ada 12 kita nga bag-o nga mga abogado. Eastern Samar, pag-ursahan ka daw. Yan na diba adton bar exams igin gawas adton result. Congratulations nga dahiton bag-o nga mga abogado han Eastern Samar State University. Congratulations. Eastern Samar. 48.98% adton national passing percentage. Mga lab 49 minutes ago nga igin pag-awas adton Professional Regulation Commission. tanundong mga 5,594 out of 11,420 nga kinuha hadton bar exam. higumaon. Paregsib nga may 48.98%. Pero kaya adton na total nga Pag-ursahan an kabugusan nga kada mo hadton mga bungtod dapit norte ipapadmaslungan atin San Policarpo oras dolo University of the Philippines adton rank first. Hulyan 2025 bar examinations Sanchez Genroniel Ray Timula han UP 92.70%. Mercedes Anikaduha naman rank second Declaro Spinel Albert from UST Manila. uusaan UST naman anikatulo. Dilasal Lipa adton ikaupat. Ika-5 UST. Ika-7 naman Ateneo parihurangan na University of San Jose Recoletos 6th rank. UP ika-8 duduhahira an ika-siyam from University La Salette Incorporated. Uy, bulan na apelyido. UP from rank 10 Tayapa Jasmine Afable. University of the Philippines Ateneo. Anyway, congratulations an labi na din aton pagmamalakuhaan natin adton from Eastern Samar State University. Again, congratulations adton mga bar passer.
Nga na speaking of university, Eastern Samar State University, sige naman haliputon talain kay adi 8 minutos na la og sa mag-alas 3 maupay nga kulop nga dahito nato na mga ka-info centrum nagproponer naman hinpet siya adto na pamunuan na Eastern Samar State University para hiton pagbabalik hiton face-to-face classes kanina ini didahad ton gindumarang online stakeholders consultative meeting. So paglalauman nga mabalik adton face-to-face classes sa nga tanan nga campus san ESO hiton Enero 26 sa hini nga tuig. Amin ni adton pagklaro kanina ni Dr. Andres Pagatpatan Jr. hagin dumara nga online consultative meeting. Pero ini mahitatabo la adton petsa nga mahihimo nga January 26 kun ini aaprobaran hiton ESO Board of Regents. So nakatalaan kasi didahadton meeting adton pagkamayadahin final nga pagdesisyon hiton ESO Board of Regents hiton January 13. So may dahira meeting ngandida pagdidesisyonan adton final nga date. Ini ba inuuyunan adton igin proponer nga January 26 nga pagbabalik hiton klase. Samtang igin patapod naman ni Dr. Pagatpatan nga matatapos adton gin titindugon nga makeshift nga mga classrooms antes iton pagtikang hiton antes iton face-to-face classes hiton January 26. Ikaw ako istihan. Amin ni kabarangay anaton pirano nga mga notisya impormasyon na nahikay para yan naman nga kilupa aton taramdan info sentrum. Bueno kabarangay sidgin talaanay para naton Wednesday edition hataramdan info sentrum hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda. Sugad man Chief Tig Joey ngan kabakyang natin di Master Control Engineer Alquin Baldonido. Ati pen pumida ini nasa ring gidamay nga salamat ngan utro maupay nga kilup. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kulub ka barangay, may dapakita 5 minutos pa og sa mag-alas 3 para naman haton na news update. Ginlalauman nga mabalik adto na face-to-face classes sa tanan nga campus sa Eastern Samar State University o ESO Enero 26 sini nga tuig. Kung maaprobaran ini han ESO Board of Regents, ini adto naging klaro ni ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. hagin dumara nga online consultative meeting yan ang adlaw. Gintambungan ini han mga opisyal han universidad nga na mga stakeholders. Sumalaka na Dr. Pagatpatan, magkakamay-adahin BOR meeting Enero 13, kundiin pagdidesisyonan adto na pinal nga petsa na pagbalikan in-person classes. Ginsumat niya nga planuhan administrasyon nga mahibalik na hulos adto na face-to-face classes. Upo din na pagpapatuman hin single session nga double session o double shift nga schedule. Agud mas epektibo nga magamit adto na limitado nga mga classroom. Single session sala ka beses masulod na eskwelahan na kada klase sa kaadlaw ini mahimo nga morning session tikang 7:30 han aga tubtub alas sa 12 hiton udto o adton full day schedule. Samtang adto na double session o double shift nangangahulugan nga duha nga magkalain nga grupo hin mga estudyante na magamitan na amo nga classroom sulod hin sa kaadlaw. Na morning session amo an 7:30 han aga
tubtob alas 12 udto samtang adton afternoon session amon alaunahan kelep tubtob alas 5:30 kelep. Samtang pupunan naman ang nakakulangan hina classroom, pinaagihan pagtukod hina makeshift classroom dida iniha Esumain. Sumalaghan Dr. Pagatpatan 5 nga makeshift units nga may 8 nga classrooms adto na titindugon. Andam na ang program of work nga naguhulat na lahan na katapos adto na procurement posting ha PhilJeps. Ginapasiguro niya nga madagmitlan construction tungod kay tubular materials na gagamiton nga na matatapos ini suludhin na 3 ka semana. Durungan adto na pagtindog nga tanan nga units nga napapadagmiton pa ang trabaho ko na kinahanglan. Ang mga makeshift classrooms naman magiging na temporaryo nga saliwan han mga building nga nadaotan na sunod-sunod nga pagbayughan na tuna dinhi aton na probinsya. Iniin gagamiton han College of Education, College of Business Management and Accountancy ngan College of Engineering. Manunumduman ginaprobaran han ESO Board of Regents na pundo nga sobra 13.7 million pesos para ini pagtukod han na temporary learning facilities. Ginadumara na nasabi nga konsultasyon agud masiguro ang talwas ngan maupay nga pagbalik hadto na face-to-face classes ha ESO. Samtang may pagisumpay naman han pinakaorhi nga situational report han PDRRMO nga igin na pagawas sa kakilip alas 5:30 han kilip Enero 6. Sumalahan na report na shearline inakaapekto ha eastern section han southern Luzon samtang adto northeast monsoon ha ibang parte han Luzon nga ang easterlies naman ha ibang rehiyon. Pinakadamong apektado din aton na probinsya na mga bungtohan na Llorente. Inabutin na 6,140 nga panimalay, Dolores 5,364, Hasulat 5,478, Hauras 4,305. Halawaan naman sobra 4,000. May daliwat reports hin mga pagbaha Haypapa, Borongan, Arteche, Canavi, Maslog, Balanghigang, iba pa. May da naman ang mga panimalay nga mga ngansugan na mga individual nga gin-evacuate, inabutin na 2,431 individual. Pero nga tanan ini amoin libre talwas nga nakabalik na hayra tagsa nga panimalay niyan pahan Enero 5. May daliwat report hin landslide sa mga bungtuhan Taft nga na Borongan. Kundiin na nga tanan na yan na impossible na ini. May da naman isang casualty report, isang individual ha Llorente para pangisda nakitaan nga buhi samtang adton iya naman upod nga usa inapatay nga nahikitaan na 5 kaadlaw nga nawawara hapang pang-ini nahikitaan ha atang beach ha barangay Cansiledes alas 4:30 kanina lahan aga sumalahad to na report. Waray pa report ha mahitungod hin damage sa kabablayan, agrikultura ngan livestock. Samtang sumalaha PDRRMO, padayon adto na pagbantay ha panahon, aktibo adto ang Emergency Operations Center, naka-standby adto ang Emergency Response Team, nga naka-preposition na adto relief goods, samtang ginisa naman adto Blue Alert status sa Eastern Samar. Amoy na ikabarangay, adto na ato na news update, inihiatipen na pumida, utro maupay nga kilip. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving